Sa isang maliit at makulay na nayon, may nakatirang isang batang lalaki na nagngangalang Gani. Hindi siya tulad ng ibang mga bata na mas gustong maglaro sa labas. Ang mundo ni Gani ay nasa kanilang bakuran, isang hardin na puno ng buhay at kulay. Dito, siya ang hari, ang tagapangalaga, ang munting hardinero. Ang araw-araw, pagkagising pa lang sa umaga, ang unang hinahanap ni Gani ay hindi ang kanyang mga laruan, kundi ang kanyang pandilig at maliit na pala. Nagmamadali siyang lumabas para batiin ang kanyang mga halaman. Para kay Gani, ang bawat usbong ay isang bagong kaibigan at ang bawat bulaklak ay isang ngiti mula sa kalikasan. Kinakausap niya ang mga ito. "Kamusta na, aking mga rosas? Uminom muna kayo," bulong niya habang dinidiligan ang mga ito ng may pag-iingat. Isang araw napansin ni Gani ang isang maliit na espasyo sa pinakasulok ng kanilang hardin. Walang tumutubo doon kundi mga damo. Naisip niya, ito ang perpektong lugar para sa isang bagong proyekto. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at nagsimulang maglinis. Nagbungkal siya ng lupa, tinanggal ang mga bato at inihanda ang taniman. Pumunta si Gani sa kanyang tatay, isang bihasang hardinero rin. "Tay, ano po ang magandang itanim dito?" tanong niya. Ngumiti ang kanyang ama at binigyan siya ng isang maliit na pakete. "Ito ay mga buto ng sunflower, anak. Kailangan nila ng maraming sikat ng araw at pagmamahal." Tuwang-tuwa si Gani. Maingat niyang itinanim ang bawat buto sa lupa. Araw-araw, dinidiligan niya ito, tinitiyak na sapat ang sikat ng araw na natatanggap, at binubunot ang anumang damong sumusubok na umagaw sa kanilang espasyo. Inabangan niya ng may pananabik ang pagtubo ng mga ito. Lumipas ang mga linggo. Isang umaga nakita ni Gani ang maliliit na berdeng usbong na sumisibol mula sa lupa. Napasigaw siya sa tuwa, "Tumutubo na sila! Tumutubo na sila!" Sigaw niya habang tumatakbo papasok ng bahay para ibalita sa kanyang mga magulang. Ang dating walang lamang sulok ay unti-unti nang nagkakaroon ng buhay. Habang lumalaki ang mga sunflower, lumalaki rin ang paghanga ng mga kapitbahay. Ang mga bata ay dumudungaw sa bakod para tingnan ang mga halaman ni Gani. "Wow, Gani! Ang galing mo naman!" sabi ng isa. Ngumingiti lang si Gani at ipinagmamalaki ang kanyang mga alaga na ngayon ay mas matangkad na sa kanya. Dumating ang araw na namukadkad ang mga sunflower. Ang kanilang malalaki at maniningning na dilaw na talulot ay tila mga araw na nakangiti sa lahat. Ang sulok na dati malungkot ay naging pinakamasayang bahagi ng hardin. Nagdudulot ito ng saya hindi lang kay Gani, kundi sa lahat ng nakakakita. Natutunan ni Gani na ang pag-aalaga ng halaman ay hindi lang tungkol sa pagdidilig at pagbubungkal. Ito ay tungkol sa pasensya, dedikasyon at pagmamahal. Ang munting hardinero ay nagdala ng malaking pagbabago gamit lang ang kanyang maliliit na kamay at malaking puso. Ang kanyang hardin ay naging simbolo ng pag-asa at kasipagan sa kanilang nayon. At doon, sa gitna ng kanyang mga nagtataasang sunflower, masayang-masaya si Gani, ang munting hardinero na patuloy na nagbibigay kulay sa mundo, isang halaman sa bawat pagkakataon. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Gani, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa marami pang kwentong kapupulutan ng aral. Hanggang sa muli,